dear beloved, Boss Mike, Cervera. Ang labas, malinaw eh. Malinaw yung mga naipresenta kanina ng ating testigo. Malinaw yung mga naging tanong ng ating private prosecutor. Malinaw talaga, malinaw na magnanakaw si Sara Duterte, Arlene Canlas. Di ba? Oh, ano pa ba? Oh, meron pa bang bago doon? Wala na. Joyang, Luz C. Oo, si Quezon TV, nandiyan na. Ngayon nga, mga kababayan ko, malinaw na magnanakaw si Sara Duterte dyan. Di ba? Ate Evangeline Camilosa. Oo, ito na. Ni si Attorney Lorna Kapunan at maraming na-establish kanina. So, kung ito ay makakadagdag lamang yung pagpepresenta kay Mary Grace Piatos, kung ito ay makakadagdag lamang ng araw at delay, personally, hindi ko po masasagot kung ano magiging desisyon ng buong team, but ako personally, hindi na kinakailangan. Hindi na kinakailangan. Wala nang kailangan pang palitawin daw si Mary Grace Piatos. Dahil nga litaw naman na. Ano po? Di ba? Malinaw talaga Quezon. Ace Venezuela, no? Yan ang sinasabi natin. Kaya alam nyo, Jasmine Salcedo, pagka pakikinggan mo yung mga DDS, nililito no? Nililiko. Gumagawa ng kasinungalingang reaksyon, paliwanag. Kaya yung mga tao, nagugulo ang isipan. Hindi na nila alam kung ano katotohanan. Diba? Pero dito, pakinggan natin at panooring maigi kung sabi nga ng mga iba nating mga kasama, kung may malinaw kang kaisipan, hindi mo na kailangan ng marami pang ebidensya para para ituro, sabihin, at i-crucify na si Sara. Dapat yan pinapako na sa krus. Eto pa, pasok. IMAX ng impeachment trial. Ganyan itinuring ni legal expert attorney Gigi Agabao ang pagtalakay sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Agabao sa Boses ng Bayan sa 13 Mornings na nakapuntos ang prosecution team sa Day 11 ng trial. Kita nyo, Day 11 mga kababayan, puntos na puntos ang kampo ng prosecution, mga kababayan ko kaya congratulations kila Madam Attorney Kapunan. Nako. Mga kababayan, itong lahat ng mga kasama. Sila Attorney Ligutan. Nako, mga kababayan, magagaling. Mabigat anya ang ebidensya ng prosecution kaugnay sa paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President. Mabigat talaga. Mga kababayan, sabi nga natin, hindi mo na kailangan na palawakin masyado, pare ko. Hindi mo na kailangan palawakin masyado ang iyong isipan para unawain itong nangyayari dyan sa impeachment trial na itinuturo na nga si Sara Duterte na talagang magnanakaw, mandurugas, dorobo. Ganon, mga kababayan. Si Sara Duterte ay certified magnanakaw, mandurugas, plunderer, dorobo. Manang-mana sa tatay. Manang-mana sa tatay. Etong mga dides, sino pa ba ng mga, sino pa manghahangaan? Syempre, yun daw gusto nila, yung parang tulad sa tatay na magnanakaw. Ibang klase ang utak ng mga Pilipino, no? Kahit na eto na, lantaran na yung ebidensya, lantaran na yung magpapatunay na si Sara Duterte ay nagnakaw talaga. Nananatili pa rin sila. Bakit? Pinaglalaban. Kasi yung ego nila kahit na wala nang kakwenta-kwenta, pinaglalaban pa Yun na lang, yung may pride daw sila. Paano naman ang pride ko? Diba? Paano naman ang pride ko? Hindi pwede. Laban pa rin tayo, Sara. Mapapahiya ako sa mga kamag-anak kong sinumpa ko. Ganon mapapahiya ako sa mga kaibigan ko. Binlock ko pa naman sila. Di ba? Kita nyo, marami silang binlock na mga kaibigan,
binlock na kamag-anak. Oh, biruin mo, nakipag-away sila sa mga kaibigan nila at kamag-anak nila dahil sa pagtatanggol nila kay Sara. Diba? Ernie Sammartino. Hindi ko maintindihan yan, mga kababayan. Ano naman kung tanggapin nyo na yung katotohanan, maliwanag naman na binudol nga kayo. Ewan ko sa inyo. Binudol na nga kayo ni Digong noon, binubudol pa rin kayo ni Sara ngayon, hindi pa rin kayo natatauhan. Dagdag pa ng legal expert, hindi sapat ang supporting documents na ipresenta ng defense team para maipagtanggol ang irregularities sa confidential funds. Lumitaw kasi sa paglilitis kahapon na nasa 50 million pesos ang ginasta ng OVP para sa medical at food allowance maging ang payment for traveling. Na ayon sa COA ay hindi kasali sa allowance. Hindi kasali sa nakaalokasyon na pondo, mga kababayan. Yung travel, kita nyo, kaya nga travel ang putang ina eh. Diba, Dani Mangaya? Alaga. 143. Kaya nga travel eh. Ang putang inang yan eh. Paano libre natin eh? Galing sa kaban ng bayan na pera ng taong bayan eh. Ang ginagastos ng hayop na yan, ang kapal ng muka. Yung kakapalan ng muka ni Sara, mga kababayan ko, ewan ko lang ngayon kung hiwain nyo yung mukha niyan kung tatalab pa. Makapal. Sobrang kapal ng mukha, mga kababayan ko, Sobrang kapal! Ayop na yan. Lahat na. Oo. Kahit hindi dapat gastusin doon, ayun, ginagastos doon. Kaya yung mga, ewan ko sa inyo, buti pa itong mga kapatid nating mga Muslim, abay, natatauhan, tignan nyo, kapatid na Muslim, pasok. Niya mag-travel ng mag-travel hanggang sa maubos yung pondo ng Pilipinas. Tapos, iiwanan niya yung Pilipinas na lubog sa baha. Habang siya ay enjoy na enjoy sa ibang bansa. Hindi mo ba nakikita yung mga taong bayan? Inaanod na ng baha ang kanilang mga kabahayan, ang kanilang mga tanim. Oo nga! Pero si Sara nagpapalamig pepe! Kita nyo mga kababayan ko, yung mga kababayan natin, mga kapatid nating mga Muslim, nagbibigay na hindi nakakatiis para magsalita labang kay Sara Duterte. Ito ang totoo. Mga kababayan, yung mga kapatid nating mga Muslim, hindi yung mga peking nagpapanggap na Ilocano. Wag nga kayong magpapanggap na Ilocano, walang ganyang mga itsura yung mga Ilocano. Hindi, aminin natin, mga kababayan, aminin natin. Maraming mga magagandang Bisaya. Tama, mali. Hindi, totoo, aminin natin. Bakit? Mapuputi eh. Di ba? Mapuputi ang mga Bisaya. Lalong-lalo na yung mga Ilongga. Di ba? Pero mga kababayan, sa lalaki, ang papangit. Diba? Makikita niyo yung mga Bisayan lalaki, kapapangit. Pero in fairness, yung mga babae, makikinis. Bakit? Pagka Ilocano, Boss Mike, ibig mo sabihin, pag Ilocano, yung mga Ilocanong lalaki, kadalasan tall, dark, and handsome. Mala Richard Gomez ang datingan. Yung mga babae, kahit na mga maiitim, morena, mababango naman. Diba? Tama ba? Yung mga Ilocana, di ba? Yung mga Ilocana, mga babae, mga Ilocana, no? Kahit na, negrita, morena, pagka niyapos mo, bango-bango naman. Di ba no? Maria Inoue, totoo ba 'yon? Di ba Rita Rojas maninood na mo ayusin mo, Cherry. MJ Galian Hindi na, real talk ako rito eh. Alex, DDS na lang. Naloloko.
Oo, ng magnanakaw. Ayun na nga, iilan na lang sila. Sinong tsaka? Sinong tsaka ba sinasabi nyo, ha? Hindi totoo. Ang mga Ilocana, mga Morena, mga nangingisit, pero mga kababayan, subukan yung yapusin yan. Ewan ko na lang. Hanggang kasingit-singitan ng mga yan, mababango. Di ba, no? Sabi, si Ma'am Jen, Ilongga. Di ba, no, mga kababayan ko? Myra Asahan. Macario. Eto na, mga kababayan, Maring LB. Eto na, tingnan nyo, yung mga Muslim nating kababayan, no? Yan lang naman ang alam niya Mag-travel ng mag-travel hanggang sa maubos yung pondo ng Pilipinas. Tapos, iiwanan niya yung Pilipinas na lubog sa baha. Habang siya ay enjoy sa ibang bansa. Hindi ko ba nakikita yung mga taong bayan? Inaanod na ng baha ang kanilang mga kabahayan, ang kanilang mga tanim. Siyempre! Magaganda naman talaga mga Bisaya. Oo, madali pang utuin. Ano? Oo. Utu-utu pa. Ay, maniwala kayo siya. Pagka mga Bisaya, mga babae, madali lang mabengbang eh. Ay, nako. Napaka-easy. Sabihin mo lang sa kanilang, ganda-ganda mo naman. Gaganunin mo lang siya na, wow, iba talaga. Nako, mga kababayan, ewan ko na lang. Oo. Sigurado na ang bengbang nyo mamaya. Pero yung mga Ilocano, ay, subukan ninyo. Subukan ninyo. Sabihin nyo na, oy, maganda ka, ang ganda-ganda mo. Sabihin nyo sa mga Ilocano yan, nako, Diyos ko. Ikapada. Sabi, isip-isip no, tangina mo, inuuto mo ko, kala mo mauto mo ko. Yung mga babaeng Ilocana, mahirap yung mauto yan, maniwala kayo. Di ba? Dito nga lang, kita nyo nga, di ba sila Jojo Chavez? Abay, kahit anong gawin natin, talagang, malupit no? Mumurahin ka pa, ganyan, Ay, okay ninam na, kung tarang ka, umadayo ka, kinyak na, kuna na. Di ba, yung mga Ilocana, sabihin nyo, wow, ang ganda mo naman, parang ang sarap-sarap mo naman. Na, okay ninam, na utog ka ni, umadayo ka, takog tarang ka, nukunak na. Yung mga Ilocana, ganyan ako, Diyos ko. Ang kailangan ng mga Ilocana, pasyarin nyo sa balay nila. Kailangan pinapasyalan sa bahay, maging formal. Kailangan makilala kayo ng magulang, lolo, lola. Ganon. Di ba? Cherry, Bisaya ako, Boss Mike, pero di ako ganyan. Di ako madaling mauto. Nako! Pero kung si Jason Stan, marupok ako. Ay, nako. Ay, nako, aywan ko na. Meron nga ako dati. Oo. Ay, nako, mahirap na magkwento. Aywan ko na. Madudulas ako. Our beloved Boss Mike Cervera.